Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-review natin ulit ang isa sa napakabentang smartphone ni Samsung, which is the Samsung Galaxy A16 LTE. Ito na kayang perfect na smartphone para sa iyo ngayon 2025 or going 2026. Tara, check natin. Then nga mga ka-J-Vlog, magandang balita. It's 12/12 at end of the year na. Syempre, expect nyo ngayong December is more on sale na talaga ang mga brands ngayon. And this time, our topic for today is a Samsung Galaxy A16 LTE. So, na-full review na natin to nung mid-2025, and this late 2025 is i-review natin siya ulit para ma-share ko sa inyo yung thoughts and opinions ko sa smartphone na to, or refresh, kumbaga, na review. Dahil, syempre, ang mura na lang po nito at maraming consumers ang napupusuan ang Samsung Galaxy A16 LTE. So, nagde-decide sila, ano ba? Mag-A16 LTE ba ako or A17 LTE? So, maraming naguguluhan kung ano ba ang smartphone na bibili nila ngayong 2025 or ngayong December na perfect pang regalo, pang upgrade sa smartphone nila, or as a secondary smartphone. So, ang Samsung Galaxy A16 LTE kasi nag-start yan with an SRP na 10,000 pesos noong 2024. So, hindi siya ganun pinansin. To be honest, it's overpriced for its specs. Pero magandang balita ngayong mid-2025 para talagang si Samsung nabuhayan sila ng dugo. Kumbaga, lahat ng product sila ay sinail nila sa online. Again, yung online na to is official store po to ni Samsung. Napakalayo ng price niya pag bibili kayo sa mall. Kaya dito na lang kayo bibili sa atin. Dito sa link natin Pag clinic nyo pa dito yung link ng product na yan, meron pa po mag-generate na additional discount voucher para sa inyo. Biruin mo yan bukod doon sa discount mo sa shop, meron ka pang discount voucher mula dito sa ating video. So again, yung link na yan is para makatulong sa mga consumers natin makatipid. Kasi syempre, ang pangit naman, nabili mo sa mall ng sobrang mahal pero meron palang ibang platforms na pwede kayo makabili ng mas mura at meron pang mga discount voucher. At syempre galing pa sa ating mga content creator parang ako na kumbaga nire-review talaga yung mga units, okay? So yun nga, ang Samsung Galaxy A16 LTE is yung parang top na smartphone under 6,000 pesos. So, nakakatuwa kasi ang price niya. Biruin mo, under 6K na lang siya. Pwede mo siya makuha ng 5,500 or less than, meron pa nga iba, nakikita ko, 4,000 pesos lang nila nakuha ang A16 LTE, which is napakagandang deal, kumbaga, sa mga consumers natin. Ang isa sa pinaka-the best kung bakit sulit ang A16 LTE is, of course, yung kanyang display. Again, ito ang pinaka-advantage ng A16 LTE sa karamihan ng competitors niya with that kind of price tag na below 6,000 pesos display, mga idol. Kasi ang display nito is Super AMOLED display. Yes, narinig niyan, Super AMOLED display, meaning mas maganda pa yung display nito sa mga iba, meaning mas maganda pa yung display nito sa AMOLED display na ino-offer ng mga high entry-level smartphones. Kumbaga, advantage or big advantage ng A16 LTE when it comes to overall viewing experiences. Ang ginawa kong daily driver for few months yung aking A16 5G. Kasi yung A16 5G kasi at A16 LTE, wala naman po silang pinagkaiba when it comes to specifications ng display. Pareho sila. Kaya ako, pag naglalaro ako ng COD, or ng COC rin, grabe, ma-appreciate mo talaga yung display ng smartphone na to. Sobrang vibrant, ang ganda nung color accuracy, very sharp. And pag nanonood ako ng mga cartoons like mga SpongeBob, Family Guy, Simpsons, sobrang nagpa-pop yung color. Talagang natutuwa yung mata mo habang nanonood. Ganun kaganda yung display ng A16 LTE. At yan ang isang buying factor for me as a consumer dito sa smartphone na to. So, Lods, syempre may magtatanong dyan. So, Lods, may A17 LTE, mas mahal nga lang siya ng mga 4,000. Go na ba ako dyan or dito ko sa A16 LTE? For me, I'll go for the A16 LTE kasi to be honest, wala silang ganong pinagkaiba. Parehong-pareho lang sila when it comes sa specifications. Kaya for me, I'll suggest go for the A16 LTE all the way, mga J-Vlog. Mas better. Makakatipid kayo ng mas malaki. Pagdating naman sa kanyang chipset, isang advantage yan ngayon sa price range niya. Kasi usually sa price range niya na 4,000 to 5,000 pesos is Unisoc T6, Unisoc 7250, mga ganyan. Ito is MediaTek Helio G99. Ito,
Biruin mo, G99 napunta na sa ganyang price segment at sobrang magandang deal yan. G99 is a very powerful chipset for a 4G device. Again, a 4G device. At hindi mo akalain na sobrang mura na lang niya. Ako, to be honest, natutuwa ako ngayong taon kasi nakakakuha na tayo ng smartphone na sobrang mura, 3,000, 4,000. Kasi nung nag-review tayo ng 2020, 2021, yung 3 to 4,000 pesos smartphone, sobrang bagal, itatapon nyo yan kasi usually ang chipset ng mga yan is MediaTek Helio P35. Pero dito mga J-Vlog, better chipset nang ino-offer nila. Kaya, kumbaga, mas mura nyo siya mabibili sa online. Tapos, the performance of the smartphone when it comes sa chipset is outstanding. Hindi po mabagal ang G99. You can play modern games like MLCOD and even Genshin Impact. Again, for Genshin Impact and WoA, depende po yan sa settings nyo, okay? So, nagdedepende yan sa kung saan yung sinet. For me, I'll suggest go for the lowest settings when it comes sa mga super heavy games para naman din makaya kahit pa paano ng A16 LTE at hindi siya mabilis mag-overheat, kumbaga. Kasi, syempre, when it comes sa display niya, pag naglalaro kayo dito ng full brightness, tapos overclock yung chipset, talaga mag-overheat to na mabilis. Kaya, you need to manage yung performance ng smartphone nyo para tumagal siya when it comes sa gaming performance. Kasi syempre, once na nag-overheat ang isang device, diyan na magsisimula ang mga frame drops. At again, mga ka-J-Vlog, lahat po ng smartphone umiinit. Huwag nyo nang itanong yan na, Lods, umiinit ba yan? Definitely yes. Depende sa paggamit mo. Kung talagang gagamitin mo ng super duper yung kanyang chipset na talagang papagurin mo, mag-overheat. Sasakyan nga nag-overheat pag sobrang mong ginagamit eh. Computer nga nag-overheat. At yung mga yun, may mga fan yun. Etong smartphone, wala po tong fan. Etong A16, mga budget segment, wala pong liquid cooling yan, walang mga physical fan yan, di ba? So, yun. Asahan nyo naiinit talaga yan, okay? Pero performance-wise, okay na okay po ang A16 LTE. At syempre, the camera performance, yun din ang isang advantage ng A16 LTE. Biruin mo ito yung mayroon rigid na triple rear camera system. Ito po yung matatawag nating may ultra-wide at macro lens. Kasi iba, triple, dual, pero in reality, isa lang talaga ang lente at isa lang ang gumagana. So, pag binuksan mo yung kaha niyan, napakaliit lang ng camera or parang, ewan ko, aesthetic lang siguro yun. I think that, again, pag narinig yung depth sensor, AI lens, wala yan. Walang ambag yan, kumbaga sa camera ng smartphone mo. Kaya dito sa A16 LTE, legit po lahat ng lente gumagana, mapa ultra-wide or macro lens, di ba? And when it comes sa performance, napakaganda rin for its price ngayon. Again, ngayon, i-compare natin siya sa kanyang price sa online, not the SRP, kasi sobrang layo ng SRP niya or hindi siya bagay sa SRP niya. I don't know kung available siya sa mall and kung SRP pa rin siya. Hopefully not. Kasi sa online, sobrang layo nung kanyang presyo, okay? Design-wise, mga ka-J-Vlog, syempre, very identical din sa lumabas sa Samsung Galaxy A54 and A55. So, syempre, nag-transition ng A17 LTE sa more identical na A56. Pero when it comes sa design, ito yung malupit na minimalist lang siya. Pero elegant po siyang tignan. Ganon kaganda yung, kumbaga, yung design factor nitong Samsung Galaxy A16 LTE. So, syempre, sa battery loads, 5K lang po battery niyan. Tapos, naka-Super AMOLED pa yan. Mabilis po niya malobat. Again, alam ko nasanay na kayo sa 7K or 6K mAh battery capacity na ma-offer ng mga entry or budget smartphones today. Pero maganda kasi sa Samsung Galaxy A16 LTE, napakaganda ng software optimization niya. So pag titingnan nyo sa settings, under device management ata yon or device care, meron doong device usage pattern for the battery. So ibig sabihin yan, pinag-aaralan ng device nyo, yung paggamit nyo sa smartphone nyo, kung paano kayo gumamit, paano yung pattern ng pag-use nyo ng battery niya, tapos gagawa siya ng way to improve the battery life, to improve or extend your battery life. Ganon kaganda pag nagbe-blend ang software optimization doon sa battery ng isang smartphone.
Pero don't get me wrong, the 5,000 mAh battery capacity specs, so ay syempre malaki pa rin po yan. Yan po yung talaga nating minahal na milliampere battery capacity ng smartphone ng ilang taon na sobrang laki. Pero syempre ngayong 2026 iba is nagta-transition na sa 6K and 7K, and yung mga iba, ang mindset ngayon for the 5K, maliit na. Syempre, nagigets ko kayo kasi yung smartphone nyo is ginagamit nyo for work, for business, you need na meron mas malaki pang battery capacity. Pero again, ito magandang i-remind sa inyo na hindi po basta kunyari malaki battery capacity matagal na malobat. Meron kasi mga instance na yes, malaki battery niya pero malakas lumaklak ng battery yung software or yung smartphone mo kasi walang ganun ka software optimization. Kaya napaka-importante pa rin optimization ng smartphone. Take for example, itong iPhone Air. So itong iPhone Air ay maliit lang ang battery capacity neto, pero mas makunat ang battery nito sa mga 5K mAh battery ng mga budget smartphone ng Android. Legit yan. Na-try ko na ang battery nito. Sobrang kunat ng 3,000 plus mAh battery capacity ng iPhone Air. I don't know sa iba kasi sinasabi na mabilis malobat. Depende naman talaga sa paggamit yan. So, take for example, software optimization ng Apple sa battery, napaganda ng integration, kaya tumatagal ang battery life. So yun mga ka-J-Vlog, kung interested kayo sa A16 LTE ngayong sale, wag na kayong magdalawang isip, i-grab nyo na yung chance yung kumuha nito. Sobrang mura at ang ganda. Hanggang merong stock kasi minsan nawawalan po ng stock ang A16 LTE at pinapalitan ng A17 LTE. So hanggang nagkaroon na naman ng available ng stock ang A16 LTE, grab nyo na yung chance yung kumuha nito dahil sobrang mura at sale na sale po ito ngayon sa online. So kung interested kayo bumili ng Samsung Galaxy A16 LTE, dito lang yan sa ating View Products, i-click nyo na lang yan. At pag click nyan, definitely may magge-generate na voucher sa inyo up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha. So happy checkout!